So what's up guys, good evening to everyone. Samahan nyo kami ngayon at i-trouble namin tong conveyor motor. So yan guys, na-check ko na yun sa control panel. So naging findings ko dyan is single phase. So ayan, makit na ako dito, dumiretso na ako. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung naging problema. I-check natin kung ang problema ba is yung wire or yung motor na, kasi putol yung isang linya, kulang yung insulation niya. So guys, yan, kita nyo sobrang alikabok dito, grabe alikabok. Pero yan, pakita ko sa inyo guys, ayun oh. Kita nyo guys, putol yung isa. Pero inano ko na rin yan dyan yung tatlo, kasi yan, puro loose na rin siya. So pinutol ko na lang din, kasi ganun din mangyari dito sa dalawa. Yan, kita nyo naman, naputol yung pinakaulo ng lugs doon sa terminal. So kaya siya nag single phase. So yan oh, papalitan natin yan. Pakuha na ako niya ng pamalit dyan to sa labor. Kita nyo yung connection nya guys is naka delta. Pero yung delta na yan guys is 400 volts yung supply niyan. Ayan, Siemens pala yung brand ng motor. 30 kilowatt siya, 56 amperes yung maximum nya. Pero yung supply nito is 380, pero kaya naman tong patakbuhin kahit 380. Pero yung nameplate nya is 400. So ayan guys, yung nameplate nya. So ayan, babalitan na natin yan para mapalitan na yung lugs. Buti may kasama ako dyan na Pinoy. Shoutout pala kay Nante Dolor, siya yung nagbibideo dyan. Okay, guys, nandito kami sa taas. Medyo mataas tong pwesto namin na to. Buti may catwalk, kaya hindi kami nahirapan. So yan, luluwagan ko na yan para tanggalin yung naiwan na ulo ng terminal lugs. Kasi mamaya itatap din natin dyan yung wire. So binaklas na muna natin yan. Guys, sobrang alikabok dito sa site, talagang alikabok. Pero wala sa atin yan, alikabok lang yan. Sanay tayo sa mahirap na trabaho, lalo na nasa bakalan pa tayo. So ayun guys, dumating na yung kakabitan na namin ng lugs. So ito yung pinagbabawal na technique guys, pupukpukin lang. So sa mga electrician, hindi to advisable, lalo na kapag sa industrial, kasi mga motor to, so medyo mataas ang current to. Kaya kapag nagkaroon ng loose connection or maluwag yung terminal na yan, dyan magsisimula yung problema. Yun nga, yung single phase, nagsisingle phase yung motor dahil sa ganito. Pero dahil walang gamit guys, ganito muna ang gagawin natin. So sisiguraduhin naman natin na mahigpit to, para hindi maulit yung naging problema. So yan, ano na kami guys, nakamas kasi malikabok, tsaka medyo mahangin. Yan, sisiguraduhin ko naman yan. So ayan guys, bago ko itap, i-double check ko muna yung insulation ng motor. Ginawa natin insulation test, at saka sa body niya kung meron pa mong problema. So kung grounded, so wala naman guys. So itatap na natin yan para matesting natin. So ayan guys, di ko na pinakita sa inyo na itap ko na. So testingin na lang natin yan. Tapos kukunan natin ng color. Ayan guys, medyo nasugatan ako kasi nakalimutan kong yung gloves ko sa barracks. So ayan guys, kita nyo, katap na. So ayan guys, tinesting na natin. So far naman okay siya, hindi siya humming sound. So walang indikasyon na single phase. So mamaya kukunan natin yan pagbaba ko, kukunan natin ng amperahe. So ang maximum current ito is 56 sa 440. So 380 medyo mas tataas pa to, kasi mas mababa yung voltahe. So share ko lang sa inyo, kapag mas mababa yung voltahe, mas mataas yung amperahe. So ayan guys, ayan yung conveyor ko, magana na yan. Tapos kunan natin yung amperahe sa loob. So guys, nandito na tayo sa control panel. So far yan, nakita nyo 19 amperes. So pasok siya, pasok na pasok dun sa so walang problema. Walang load yan. Kapag nag-load siguro yan, mga aabot ng 25, 27, walang problema kasi ang maximum 26. So ayan guys, salamat ulit sa panonood nyo, sa pag-react at pag-like ng aking video. Hanggang dito kong tapusin. Salamat guys